Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Palasyo binatikos ang pagbabakasyon umano ni BP Sara sa gitna ng pagiging abala ni PBBM. Pinuna ng Malacanang ang panibagong biyahe ni BP Sara sa Netherlands matapos nitong maglabas ng pahayag tungkol sa epekto ng krisis sa Middle East sa ekonomiya ng Pilipinas. Habang binabanggit ni Duterte ang pagtaas ng presyo sa langis, paghina ng piso, at mataas na inflation bilang mga problemang kinakarap ng bansa. Ipinunto naman ni Communications Yusek Claire Castro na magkaiba umano ang prioridad ng Pangulo at Vice Presidente sa kasalukuyan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Castro na abala si Ferdinand Marcos Jr. sa pagdalo sa ASEAN Summit habang si Duterte ay nasa ibang bansa. Ito ang pahayag ni Claire Castro. Ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit pero ang Vice Presidente ay nakabakasyong muli. Tingnan natin ang reaksyon. 4,300 ang nag-react, no? 3,500 ang tumatawa, 442 ang galit. 342 lang ang nag-like. So, wala pang ilang percent ito. Nasa 2% lang ang naniniwala kay Claire Castro sa palasyo. 98% pabor kay BP Sara. Oh, in the first place, ang kwarta o ang pondo na ginamit sa pagbakasyon ni BP Sara, hindi naman pera ng taong bayan. These are personal travels. I-compare mo yung biyahe ng Pangulo nung nagsimula na ang giyera sa Middle East, nanawagan pa siya na magtipid tayo. Huwag mo nang magbiyahe kung hindi kailangan. Nako, bumiyahe siya sa New York, nag-arkila ng 2 jet planes, gumastos ng milyones. Ang nabasa ko lang sa mga comments, 61 million daw ang arkila sa isang eroplano. Dalawa yung inarkila. So, ang laki ng gastos. Pera natin yun. O ano ang napala natin? Ano ang return of investment sa biyahe ng Pangulo sa New York? Sabi niya, maging peacemaker daw siya. Sabi niya, patigilin daw niya ang giyera. O, natigil ba? Wala. Pang ilang araw na ngayon. Hindi ko na nabilang eh. Magtatatlong buwan na ata ang giyera na yan. Ay, sobra pa. Anong buwan ba nagsimula yung giyera na yan? March? April? Oh, to me, sayang lang ang itong kay BP Sara. Sarili niyang pera. So what's wrong? In the first place, kung hindi ninyo green up effort, hindi nyo kinidnap ang aming Tatay Digong, hindi pupunta ang Vice Presidente doon. Tapos sabihin nyo na nagbabakasyon lang. Kayo kaya sa palasyo, makulong ang tatay nyo sa malayong lugar, hindi mo bibisitahin? Ay, nako. Kaya itong si Auntie Claire Castro, nakakatawa most of the time, kailang mainis ka rin. Oh, speaking of ASEAN, ang laking gastos natin dyan. Kung hindi ako nagkakamali, 17 billion ang budget ng ASEAN. Anong mapapala natin dyan? I don't know. Ganyan ang ating gobyerno. Yung mga bilyones, parang sinsilyo lang sa kanila. Samantalang, ang mga nasa laylayan,
kikita lang ng 200 o 300 pesos per day, happy na yan. At least may maibiling bigas. Hindi magutom. Habang ang ating mga opisyal sa gobyerno, ganyan, kung gumastos, bilyones. Kala nila ang perang iyan, parang tubod kung sa Bisaya, spring, na unlimited. Kailang pinaghirapan ng mamamayan yan, tax payers money yan na ikarga lang sa maleta, i-deliver kung kani-kanino. Flood control projects ko no, puros naman palpak. So, huwag kayong magreklamo kung in the first place, ASEAN. Wala namang role ang presidente sa ASEAN Summit, dahil ang vice president. Trabaho ng vice president is spare tire. Kung wala siyang cabinet position, wala talaga. Oh, bakit nyo pagbawalan, no? Bakit nyo nagbibiyahe? Karapatan niya yun. Dapat niya sana, last month pa yan, kaya lang, grabing palpak ang Office of the President. Matagal nang nag-request ang Vice Presidente, saka na lang nila inaprubahan yung request for the VP to travel a few hours bago yung scheduled flight. Kaya kinancel ni VP Sara. O ngayon lang natuloy. Tapos ganyan pa na ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit pero ang Vice Presidente ay nakabakasyong muli. Normal yan. Ulitin ko. Kung ako ang nasa kalagayan ni VP Sara, bibisitahin ko ang aking amahan. Dahil ang hirap kaya yung kalagayan ng mga Duterte. Kaya mga kapwa ko DDS, kapit bisig tayo. Ako everyday, pinagdarasal ko, ma-comfort. I-comfort ng Panginoon ang Tatay Digong natin doon at malampasan nila sa family itong pagsubok na ito. Laban lang po tayo. Sabi ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning at malapit na po ang 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandik ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pagtulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Taga-Anugsin. Magbabaya ay akin. Salamat. Salamat sa kandil. Salamat tayo, sir. So muna ni ang balay ni Kuya sa natag sa yaha. So muna ni ang itsura sa ilang balay nga magkatuluan gyud sila tungod sa kuana kadugayon na. Ilang balay yo. Pila na ni katuig ya inyong balay? 12 years na ni siya. 12 years na. Oo. So, Sa 12 years, atong niaging tuig na sunog ni siya muni kung ani ang kon ani. oo. Kiniwala na nako niya nalipid ni kay. Oo. Sa kulang mo na gito. Lagi so nasunugan mo. Mm. So karon makakuha na mo og balay kay natagaan naman mo gero. Oh, salamat kay sa kuan sa nagtabang sa yero. Hinaot ko nga dagan pa mo matabangan nga mga kuan nanginahanglan sa inyo. Kaya namin kasing-kasing sa pagtapang sa mga kapos sa prayer. So pila ka buok imong kuan niya, imong anak? Kuan 5 puro bay. So tanan na naga-eskwela. Oh, eskwela na tanan. So unsa nay grade? Ang isa ka anak na ako nag-eskwela sa USTP, diya sa Mirayon. Dahil sa Layon, sa Buksok, sa Talakag. Duha ka college na ako. So Elementary o high school ang ban. oo, so kuan ra gyud biya ba ang imong pagpaningkamot? Unsa may imong trabaho ya? Panday ra ko, niya ay harap ko maka-income na imo ko panday pud sa ako. Oo. So kuan gyud medyo lisod gyud ang kinabuhi. So nasunugan pa mo inani pang itsura sa inyong balay nga dako na kayog mga buslot.
Oo, so salamat kayo ya. Sige, salamat. God bless. Oo. So muna niyang itsura sa balay ilang kuya nga nasunugan sila.